Ni Samson. Once upon a time, si Samson ay pumunta sa Timna. At sa Timna, nakita niya ang mga daughter ng mga Philistines. At tinawag niya ang kanyang ama at ina. Mother. Mother. Ano, Jack, idap mo lang. Ako magsasalita. Mother. May nakita ko na ang isa sa mga daughter ng Philistines at gusto ko siya maging wife. Ang ganda niya. Siya yung nakaputing, naka-pink na naka-white shoes. Ha? Ay, di ba? Naka-white shoes. Siya ang gusto ko mapangasawa. Pero, ngunit, sabi ng kanyang ama at ina, is there not a woman among the daughter of your relatives or among all our people that you must go take wife from the uncircumcised Palestine? Pero ang sabi ni Samson sa kanyang ama, get her for me, for she is the right in my eyes. Ang ganda niya. And his father, at ang sabi ng kanyang ama at ina, galing ba yan kay Lord? For he was seeking an opportunity against the Palestine. At the time, the Philistine ruled over Israel. So, ang Philistine pala ang nag-ruled over Israel. At si Samson ay pumunta sa kanyang mama at papa sa Timna. At pumunta sila sa vineyard sa Timna. At kanilang nakita ang isang malaking leon. Ang Spirit ni Lord ay pumunta sa kanya. At kahit wala siyang hawak sa kanyang kamay, ay napulit niya ang leon. At ang young goat, sabi niya sa kanyang ama at ina, nung tapos na siya. And then he went down at pumunta siya kay Delilah, ang sa babaeng kanya nakita. At ganon din si Delilah. Nakita nga si Samson. Samson, sabihin mo naman sa akin, bakit ang lakas-lakas mo? Paano ka ba matatali? Hindi ka na makakalaban. Pag tinali ako ng 7 bagong tali ng pana, yung hindi pa napapatuyo, magiging kasing hina na lang ako ng ibang tao. May pinag-abang siyang mga tauhan sa kabilang tao, tapos sumigaw si Delilah. Samson! Andiyan na yung mga Philistines! Biglang pinigtas ni Samson yung mga tali ng pana na parang sinulid lang na nakadikit sa apoy. Kaya hindi pa rin nila alam ang sikreto ng lakas niya. Hay nako! Niloloko mo lang ako. Hindi mo naman sinabi yung totoo. Sige na, sabihin mo na sa akin. Paano ba hindi matatanggal? Pag tinali ako ng bagong lubid na never pang nagamit, magiging kasing hina na lang ako ng ibang tao. Kaya kumuha si Delilah ng mga bagong lubid at pinangtali niya yan kay Samson. Tapos sumigaw siya, Samson! Andiyan na yung mga Philistines! Nakabang na yung mga tauhan sa kabilang kwarto! ay hindi pala to script. Nakabang na yung mga tauhan sa kabilang kwarto. Pero parang sinulid lang na pinigtas ni Samson yung mga lubid sa braso niya. Niloloko mo na naman ako. Nagsisinungaling ka sa akin. Ano bang dapat kong gawin para matali ka? Sinabi ni Samson, di ba nakahati itong buhok ko sa 7 tirintas? Pag pinagsama-sama mo yun, tapos pinulupot mo sa isang stick, magiging kasing hina na lang ako ng ibang tao. Kaya pinatulog siya ni Delilah, hinawakan ni Delilah yung 7 tirintas ni Samson, pinagsama-sama yon at pinulupot ng mahigpit sa isang stick.
sumigaw, "Samson! Andiyan na yung mga Philistines!" Pero nagising si Samson at inalis niya yung pagkakatali ng buhok niya sa stick. So sabi ni Delilah, Buhok mo yan! Ano ba yan, Samson? Sinasabihan mo ako ng I love you, pero hindi mo naman talaga ako mahal. Tatlong beses pala ako niloloko. Hindi mo pa rin sinasabi kung saan ang magaling yung lakas mo. Finally, sinabi na niya kay Delilah ang totoo. "Never pang nagupitan tong buhok ko. Dinedicate ako sa Diyos para maging Nazirite mula pa nung pinanganak ako. Pag ginupit itong buhok ko, mawawalan ako ng lakas at magiging kasing hina na lang ako ng ibang tao." Nung na-realize ni Delilah na totoo ang sinasabi ni Samson sa kanya, nagpadala siya ng message sa mga leader ng Philistines. Tara na ulit dito. Sinabi na niya sa akin ang sekreto niya. Pinuntahan siya ng mga leaders ng Philistine at dala na nila yung perang pambayad sa kanya. Tapos sumigaw siya, Samson! Andiyan na yung mga Philistines! Nagising si Samson at sa isip niya, makakawala ulit ako dito. Makakatakas na naman ako gaya ng dati. Ang hindi niya alam, iniwan na siya ni Lord. Tapos na? Ngayon, nagsama-sama ang mga lords ng mga Philistine at nag-offer sila ng sacrifice sa kanilang dragon na ang kanilang Diyos. Ang pangalan ay Waymar. At silang nagsaya. "O Buboy, binigay niya sa amin ni Buboy si Samson ang aming kaaway." At nung nakita ng mga tao siya, praise sila ang kanilang dragon. At sabi nila, "Our God has given our enemy to our hand. Our raiders of our country has killed many of us." At ang kanilang mga puso ay sobrang saya. At tinawag nila si Samson, "Samson! Samson! Pumunta ka dito para i-entertain mo kami." Yan. At tinawag nila si Samson sa prison. At sila ay naging entertainment sa kanya. Love pa, yan. Love is blind. Blind ka din. And Samson sent to a young man. Ay, wait lang. Ayan. So, kinabit nila si Samson sa dalawang pilar. At ang sabi ni Samson, hayaan mong maramdaman namin, hayaan mong maramdaman ko ang dalawang pillars para at gusto mong magling sa kanila. At ang lugar ay puno ng 3,000 mga lalaki at mga babae. Habang pinapanood si Samson, sila ay na-entertain sa kanya. At si Samson ay tumawag kay Lord. "Oh Lord, please, God, remember me. Please forgive me all of this wrong. That I be a bishop and a sin for my 2 eyes." Si Samson ay hinawakan ang dalawang pillar at binuhos niya ang kanyang lahat sa kanan kaliwa ang kanyang at sinabi ni Samson, "Let me die with the Philistines," and he bowed. At binuhos niya ang kanyang buong lakas at ang buong bahay ay nahulog kasama ang mga tao at ang mga tao na ririto, yung 3,000, at lahat ay namatay. Tapos namatay si Samson at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang pamilya ay kinuha ang kanyang bangkay sa Zora at Esau at ang kanyang ama. At si Samson ay
judge na, ang naging leader ng Israel for 20 years. Ubuhat ka! The end.